Ngayon, ito ang sunod, mga kababayan. Dahil nakakalap na ng ebidensya, nakuha na lahat, ito na ang sunod na balita na hindi niyo magustuhan. Area 51 District 1. 51B District 1. Ngayon, mga kababayan, dahil dyan, bukas sa ombudsman, ito yung sunod. Construction firm department head ng Davao City, binaril, patay. Ngayon lang, patay kang bata ka. Nako, sunod-sunod na yan. Ito Construction firm department head ng Davao City, binaril, patay. Pinagpapatay na. Pinagpapatay na, mga kababayan. Ito na. Sino kaya? Sino kaya ang nasa likod? Construction firm department head shot dead and riding in tandem on Davao City. Patay kang mga bata kayo dyan, mga Davao. Nako, ito na. Diyos ko. Nako. Brigada News FM. Ngayong hapon lang to. Construction firm department head shot in Davao City. Patay. Nako, noong nalaman mo na dalhin ka sa ombudsman bukas, tinumba mo na ang isang construction company department head was shot by a riding in tandem sa Matina, Davao City. Patay kang bata ka. Ayun na, mga kababayan, pinatay na laka. Pinatay na laka. Bakit ganon? Nako, ano to? Construction firm department head in Davao City shot by riding in tandem. Nako po. Alaka. Diyos ko, anong mirisi? Anong mirisi diya si Rilia Andres? Paano mirisi yan? Ma'am si Rilia Andres, hindi mirisi yan. Dagdag ebidensya yan, pero pinatumba. Nako, laka. Kung ako sa kanila, magtestigo na sila, at least malinisan pa ang konsensya nila. Paano nga pagtestigo to, ma'am? Tinumba na. Nako, Ma'am Priscilla, ang dapat mag-amping dito ay yung may mga kaso. Bakit tayo ang mag-amping? Wala naman tayong ninakaw. Ang mag-amping dito, yung may mga kaso. Bukas, nakaw, patay. Ito na. Construction company department head ng Davao City, binaril, patay! Alaka. Diyos mio, Marimar. Mirese, mga priso. Akala ko, Ma'am Priscilla Andres, itong namatay. Ayan na. Ito. Basahin natin mga kababayan, yung comment. Basahin natin yung comment. Ma'am Silpa Glory, hello po. Sabi ni Flor de Lisa Manuel, kahit saan ngayon wala ng safety as long as namamahala, hina kahit nga sa loob ng sariling bahay, hindi ka pa nga din maging safe. Kaya wag na tayong umasang manisi kahit kanino, kasi di man sila mismo ang may gawa at di rin sila ang may utos. Puro batuhan ng sisi, wala namang ambag para sa ikakabuti. 'Di ba? Ito pa sunod. Mga kabataang babae di na safe sa kalye, kahit mga bata, sari-sari na ang krimen ang pangyayari ngayon. Ito na ang bagong Pilipinas, kasabwat sa corruption, ingat, sabi ni Marieta. Sisi na naman nila kay PBBM to. Ito na, sabi ni Xiao Juan Lu, 3 to 6 months. Ayan. Something to do with the billions. Nako, ayan na. Condolence, may project po ba sa gobyerno? Tanong lang po, hindi po kami maka-DDS, hindi rin po kami maka-BBM.
Ayaw mga didilis sa yang balitang ganyan. Oh, ayan na naman, baka connected ulit yan sa mga kaso sa 51. Nako, tatak BBM yan, puro kriminal na mga tao, sabi ni Roberto Galliare. Tapos may nag-comment, paanong tatak BBM? Davao City yan. Pag Davao, lalo na kontraktor, alam na ang karamihan kung sino ang gumagawa para di mabulgar ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Wala na, safe na, niligpit na ang department head. Naku, inisa-isa na. Baka kumanta. Naku po, ayan na, pinagliligpit na. Mga kontraktor na posibleng magbaliktad sa kanya. Trying up, loss is end. Diba? Naku po. Oh, may nagpalipad. Dibang, salamat po sa iyo dyan, ma'am. Alam na ng mga tao na tahimik ang Davao. Sinisira lang ng mga panira kaya gumagawa ng krimen kahit saan ngayon. Daming patayan, sabi ni Evangeline Dolores. Ang ganda ng bangs mo, mama. Pero hindi pantay sa noo mo. Wala yatang laman. Safe city daw, kaya huwag nang ibalita kahit na magpatayan at magkaubusan mga tao dyan. Yung mga media ng yung media ng Norte nakatutok sa Davao at naghihintay ng pwedeng ibalita. Diyos ko, kahit ako di ko na kailangan maghintay ng balita dyan sa Davao Bakit? Halos araw-araw ba naman? May pinatay, may tinumba, may ganito, may ganyan. Minsan may nahuling droga, nahuling shabu, marijuana, nakaparcel, ecstasy. Hindi na po kami niyan. Diba? Nako. Napaka-safe sa Davao City. Kasalanan naman yan ng Pangulo, sabi ni Christie. Para hindi na si Isigaw pinatay. Payapa talaga ang Davao, diba? Napakatahimik talaga ng Davao at walang mga drug pusher at addict. Diba? Pulong at baste. Pero maraming patayan at maraming huhuling drug pusher at addict, sabi ni Fren Clave. Pera ang dahilan. Alam na baka gustong kumanta. Alaka. Diyos ko po. Mga kababayan. Diyos ko. Kita ninyo. Nako. Isang construction firm department head binarel sa Davao City sa Matina. Ang bumarel ay riding in tandem. Patay ka dyan, mga kababayan. Sa mga nagtatanong po dyan, ito, basahin natin yung article ng Ito po, mga kababayan, Brigada. Ayan Brigada News FM yan ito. Basahin natin. Ito, mga kababayan, ngayon lang, gabi. Gabi lang yan Construction firm department head shot in Davao City. Ayan, police said the shooting occurred shortly after 5 p.m. As the victim was traveling through the area, the victim was identified only as Milfred, a resident of Barangay Kabantian at the department head of a construction firm. According to a report from the Tamulo police station, the suspect riding a motorcycle approached and blocked the victim's vehicle before opening fire. The assailant reportedly fired 3 shots which struck the victim in the body. Nako po, mga kababayan. Ayan po. Binaril nga, patay. Sakay siya sa isang Toyota. Hyundai ba? Hyundai ba pagbasa niyan? Naku po. Mega love shoutout Ma'am Noraline Sarmiento dyan sa Hong Kong. Naku, binaril. Harap siya ng parang barbershop yata ito. After the shooting, the suspect immediately fled the scene. Heading in unknown direction, the victim was rushed to a hospital for medical treatment. Authorities said he is currently in stable condition. Hala, buhay pa pala. Shot dead. Tapos in stable condition. Akala ko ba shot dead in Davao? Hindi, shot head. Nagkadikit kasi. Construction firm department headshot kasi nakalagay. Oo. Pag sinabi kasing headshot, sa ulo na tamaan. Hindi pala department head pala ito. Ng construction firm. Binaril. Pero hindi sinabing sa ulo na tamaan. Nagkadikit kasi. After the shooting, the suspect immediately fled the scene.
Heading in unknown direction, the victim was rushed to a hospital for medical treatment. Authorities said he is currently in stable condition. Patay! Buhay pa! Nako! Diyos ko! Nako, mag-ingat ka. Lumipat ka na ng tirahan, sir. Tapos yung sasakyan mo, sir, ibahin mo na yan. Oo, bakit? Babalikan ka yan. Nako, delikado to mga kababayan. Ito, police investigator immediately secured the crime scene and began reviewing closed-circuit television or CCTV footage from nearby establishment and roadways to identify the suspect and determine their escape route. Nako, ito pa. A hot pursuit operation was launched shortly after the incident as authority worked to track down the individuals behind the attack. Police have not released details on the possible motive or whether the shooting was work-related. The Tampulo Police Station said the investigation remains ongoing and the authorities are coordinating with other units to gather additional information that may lead the identification and the arrest of the suspect. Police urge the public to remain vigilant and report any information that may help in the investigation. Naku po mga kababayan, hindi pala siya patay. Nagkadikit kasi, ang nakalagay kasi dito, construction firm department, tapos headshot. Oo, so department head pala, shot in Davao City. Dapat may kama. Dugtong construction firm department headshot in Davao City. Dapat may kama kasi nakakalito. Akala ko headshot sa head. Pero sa awa ng Diyos mga kababayan, sa kasawiang palad, buhay naman daw. Oo, sigurado to, Sir Gerardo Ramirez, talagang babalikan to. Naku, dapat dito lilipat na ng bahay to or hospital. At dapat bantayan to ng babantayan to ng mga pulis sa hospital kasi buhay binalita pa naman na stable na daw. Dapat hindi to binalita ng pulis or hindi to binalita na ganito na stable na daw ang binaril. Dapat hindi muna sinabi kasi nung nalamang stable, pabalikan to, hahanapin sa ang ospital to. Naku, tapos minsan pa naman yung iba dyan magpapanggap na nurse. 'Di ba? Naku, magpapanggap na doktor tapos biglang ininjikan yung 'di ba sa drama na panood ninyo, biglang pumasok sa room ng tapos may ini-inject na doon sa dextrose, diretsong kamatay na. Naku, delicates ito mga kababayan. Ala, Diyos ko, Sir Jesus Beltran, anong dahilan kaya bakit patayin nila? Wala namang sinabi dito mga kababayan. Ayan, police investigators immediately secured crime scene, began reviewing closed sa CCTV. The hot pursuit operation was launched shortly after the incident. Authorities worked to track down the individual behind the attack. Police have not released details on possible motive of whether the shooting was work-related. Wala pa daw nilabas mga kababayan itong pulis kung ano daw ang rason at anong motibo ng pagbaril dito sa related ba sa trabaho or di kaya Diyos ko, may kaaway o di kaya kabit ng di ba? Naging kabit siya or yung jowa niya may ganyan, may kasagutan ganyan or baka may kaaway to dun sa kanyang tirahan. Or di kaya kamag-anak lang din niya ang nagpapatay kasi baka biglang yumaman, hindi na nagpapautang, di ba? Di ba? Or di kaya kapitbahay niya, nag-away sila patungkol sa gate nilang maingay. Diba? Kailangan lagyan mo ng langis kasi nga nagigising yung kapitbahay. Pag bukas mo sa gate, ang lakas ng tunog. Diba? Nako mga kababayan, wala pa daw. Police have not released details on possible motive of whether the shooting was work-related. Nako, yan ba yung safe city in the Philippines? Nako, Sir Samuel. Wag ka nang umasang safe. Safe lang sa kanila yun. Nakakabistuhan na. Naku, magtago na ang may kasalanan. Naku, Ma'am Adrina, 'di ba? Sir Adrian. Kita ninyo, dapat kilala ng pamilya ang mga nurse at doktor para pasok sa room na noong nabaril. Kaya nga, 'di ba, Ma'am Sulita? Yan ang problema Kasi minsan
Siyempre, pag pumasok ka dyan, may mga security guard. Siyempre, kakapkapan ka kung may baril. Or else, wala naman sigurong babaril sa'yo dun sa loob ng hospital kasi maraming CCTV. Ang problema dyan, baka yung, yung mautusan dyan kasi nasa hospital nga yung biktima, baka utusan dyan magbitbit, kunwari, magpanggap na nurse, magpanggap na doktor, tapos may i-inject doon sa, siyempre, may baril to, may tama ng bala to, ibig sabihin naka-dextrose yan, imposible naman. Hindi lang isang dextrose yan, merong dextrose, merong sa gamot, nagka-connected na yan eh. Meron yan dito, meron yan sa kabila, para doble yan eh, habang nakalatay siya dyan. Hindi natin alam na baka yung magpapanggap na nurse dyan or doktor, di ba, may i-inject niya doon, diretso na, convulsion na bigla, tapos bilang, toot, gagano na, di ba? Yung mga vital sign yan, na yan, no? Mag-convulsion bigla. Di ba? Malayo lang injection ko. Mga 5 minutes yan, mamamatay na yun, di ba? Kita nyo naman sa pelikula. Kaya hindi naman po pwede mga kababayan na may riding in tandem, pupunta dyan sa loob ng hospital. May mga security, may mga CCTV, makikita ka bago ka pumasok At saka mga kababayan, hindi ka papasukin sa hospital ng security guard kung hindi ka kilalang doktor kasi hanapan ka ng ID Maliban na lang kung mga nurse o doktor dyan, utusan. Yeah? Pero kung picking nurse, picking doktor, or mga riding in tandem, mahirapan ka pumasok sa loob. Maliban lang talaga kung talagang matalino ang pamilya, kailangan bantayan talaga yung mga nurse niyan kasi yung iba magpapanggap na nurse, yung iba naman kunwari nurse talaga pero nabayaran, 'di ba? Nako, sabihin, ito ba, ikaw ba yung nurse na humawak, ikaw ba yung doktor na humawak ni ganyan? Sige, ito ang gagawin natin. Nako, mahirap yan. Di ba? Tama at totoong nangyayari ang mga sinasabi mo, Ken. Di ba, Ma'am Sulita? Mangyayari talaga yan kasi kung talagang kriminal or killer ang pupunta, killer ang pupunta doon, hindi ka makapasok kasi may security yan. Tapos may mga CCTV kung papasok ka sa loob. Ang mangyayari dyan, magpapanggap na doktor, magpapanggap na nurse, or else, doon talaga mismo nagtrabaho na doktor at nurse, di ba? Utusan. Ito, 1 million. Injikan mo ng pampatulog yan. Tranquilizer. Yeah? Or tawag doon, anong tawag doon mga kababayan? Yung tranquilizer, pang yun hika yun Yung tawag doon? Yung ini-inject siya, lethal injection ba yung tawag doon? O di kaya yung pulis na nagbantay, maabutan, biglang bumaliktad. Yan din ang problema. Minsan din yung pulis